Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ay, idugtong na rin pala natin to. Aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo. Wait lang, Senator Amy Marcos, nakita ko ang plano, air attack, hypersonic missile ang gagamitin ng China. O ba? Ano naman ba to? Amy? Ano naman ba to, Amy, pinagsasabi mo? Gagamitin ng China sa atin. Hypersonic missile. Ibig sabihin, ang lakas niya, no? Isang missile lang, gunawang Luzon. Gunawang Visayas. Maging proud pa yung mga tanso dyan. Go China lang. Go bangag, protect the WPS and missile to the Philippines. Gago! Yeah. Go, sabi na go BBM, protect to the West Philippine Sea and not protect to missile in China to Philippines. Okay, diba? Sa bagay nga naman, no? Pag na-missile naman to, ubos na tayo. Diba? Wala na masyadong problema ng gobyerno. Wala pang eleksyon. Gago! Oo. Diba? Aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Nagbigay tayo ng 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Anong tayo? Kapatid mo lang. Gago! Anong tayo? Kapatid mo lang, ha? Okay. Yung 17 base militar sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Okay, kagawa ng siraulo mong kapatid yan. Gago! Kagawa nila yan. Ha? Yan talagang gusto nila ipamukha sa China. Oo. Nagbigay tayo ng 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talaga mainit ang ulo nila. Natatakot talaga ako habang umiinit diyan sa West Philippine Sea, may nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Hindi, ito totoo to Dito, agree ako dito kay Amy. Hindi ho tanga-tanga ang China na para papuntahin yung mga army doon at sabak mo sa gera, no? Hindi ganoon ang katangaan China. Kung may missile naman sila, bakit pa nila papupuntahin yung mga sundalo? Di boss, ano mo na lang yung missile diyan, di sabog lahat 'yan. Totoo 'yun. Tapos tayo, gaganon na lang tayo. Wait for the bomb. Wait for missile, come here to the Philippines. Tapos yung mga bangag vlogger, ganun, go, BBM, paglaban mo ang West Philippine Sea. Diba? Tapos pag pag pati yung pamilya nila nadamay na sa gera, ang sasabihin ng mga tanso, ayop ka BBM, ba't ganito? Ba't pinagtanggol ka naman namin? Ba't ganito? Kahit bayad kami. Bakit namin yung pamilya namin? Gago! Hindi talaga, promise na to lilipat talaga ako ng Davao. Pag nagkataon yan, alam ko doon safe kami. Dadaling ko lahat ng kamag-anak ko doon. Pwera lang doon sa mga panggap. Gago! No, okay. Ang plano air at ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Ito, hindi rin natin to alam kung
eto ba ay may sapat na katotohanan na kasi wala namang pinakita dito si Senator Amy Marcos. Maaaring pwede rin na ito ay para lang makabahan yung tao, pero sa tingin ko naman may sa 100% may mga medyo 50-50 ako dito. Oo, kasi alam naman natin kung anong ginagawa ng administrasyon para galitin ng China. So dito, sinabi niya rito ay hindi daw kayang tapatan ng Amerika yung hypersonic na missile ng China. So, ano na, tanso, nga. Gago! Ha, nga na? Akala ko ba, alakas, Uncle Joe? Eh bakit di parang atakot ata kay Uncle Yi? Uncle C. Uncle Ping pala, Uncle Ping. Bakit parang atakot? Anak ng teteng. Play natin. Missile at nakatakda na yung 25 iisip na lulusog dito sa Pilipinas, yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano air at ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Ano bang klase yun? Kasi sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may Na, no? Kung sakali magkatotoo pala to, yung mga kababayan agad nila yung unahin. mga live fire na balikatan. Nakakatakot nga eh. Ano ba yan? 25 hindi biro-biro yon. Ang tanong, hindi natin alam kung totoo. Hindi natin alam kung totoo yun, ha? Hindi natin alam kung totoo nga yung mga pinagsasabi ni Senator Amy Marcos. Wala pa tayo masyadong doon. Kasi mahirap din magpapaniwala. Alam mo na, mahirap ng mabudol. Gago! Mahirap ng mabudol di ba? Nabudol na nga kayo Kasama pala ako, sorry. Si Amy minsan may pagkaano rin no? Alam mo yun, yun yung basihan. Ayun yung basihan sa bakit hindi nagbibitaw ng basta-bastang salita ang mga Duterte mapatungkol sa awayan ng China dyan sa West Philippine Sea. Bakit sinabi? Bakit kaya siguro may mga Duterte supporters dyan na mapapaisip na bakit kaya ayaw pa rin sagutin ni BP Sara kapag binihiningian siya ng opinion about sa West Philippine Sea? Kasi ganito yun. Dito nyo mapagtatanto sa sinabi or sa aminin natin ang problema. Sinasabi ni Amy Marcos, di ba? Dito natin malalaman na bakit ba hindi nagbibitaw ng basta-bastang salita ang mga Duterte. Bakit ba hindi sila nagsasalita about sa West Philippine Sea? Kasi nga ayaw nilang maging ganito. Hindi niyo napansin? Nagsalita hindi si biro yan Anak ng teteng yan Siyempre, senador ka. Pag napanood ng ibang tao to, anong mangyayari? Di maa-alarma yung mga tao, di ba? Maa-alarma sila. Kapag sinabi mo tong mga ganitong bagay na wala ka namang sapat na ebidensya, Maria Luciarot po wala ka sapat na or wala ka man ng pinakitang ebidensya or katibayan sa mga tao, kundi salita lang. Ito kasi hindi basta-basta pero dito tingnan nyo kung papanoorin nyo yung video, talagang parang, alam mo yun, parang nagbasta-basta. Ito yung iniiwasan ng mga Duterte, yung yung talagang hindi sila nagbibitaw ng salita na may magiging pangit na impact sa mga tao. Katulad nitong ginawa ni Amy Marcos, hindi ko naman po sa inaano si Senator Amy Marcos, pero hindi ka dapat magsalita ng ganito basta-basta. 'Di ba? Na may kesyo, may
hypersonic missile ng China. Kung totoo man yun, hindi mo pa rin dapat sabihin niya kasi una-una maaalarma yung mga taong bayan. Maaalarma. O, tapos may binanggit ka pang lugar sa Ilocos, o, 'di ba? Ewan ko ba kung anong nasa isip nito ni Senator Amy Marcos na bakit siya nagbibitaw ng ganitong salita, no? Dito niya magtatanto na bakit si BP Sara no comment ang sinasagot niya kapag tinatanong siya about sa West Philippine Sea. Kasi kapag diyan kasi hindi ka dapat tutulad dito kay Amy Marcos na basta-basta lang may sinabing ganito, ganyan, Siyempre yung mga tao naniniwala yan. Yung iba nga dyan sinabing may pulburon video, hanggang ngayon wala namang pinakita, hanggang ngayon naniniwala pa rin sila. Gago! Di ba? Oh, naniwala ba? O yung si Morales sinabi may hawak daw siyang picture na may hawak daw siyang picture na humihitit daw si BBM ng kasama si Marcelo Soriano. O hanggang ngayon wala naman. Gago! Ganun yun dito pa kaya senador ka. Yun nga, mga vlogger lang yun pangkaraniwang vlogger lang yun. Pahing kape. Oo. Huwag naman ganito kapait, ha? Parang sama ng loob nyo sa akin Oh. Pahit, diba? Tinikman mo pa. Tinikman nyo pa talaga Huwag naman ganyan kapait. Parang sama ng loob nyo sa akin Yan na nga lang yung kasiyahan ko dito sa live ko. Oh. Bata ka pa nga, Jay. Bakit ba? Bakit? Anong bata ka pa nga, Jay? Ano yun? Oh, basta Marcos at Romualdez budol. Oh. Good evening, Ma'am Lizelle. Ay, ganda naman yung Ma'am Lizelle. Kulot-kulochi. Nga mga ginagago na lang mga tao. Bot-bot ng pulburon video, pautot. hindi totoo naman Ito hindi naman sa pangano kay Marlica at kay Morales. Pero isipin nyo maigi. Kung si Marlica nga at si Morales pinaniwalaan ng tao, what if pa etong si Amy Marcos? Diba, Terika Abe? What if na lang si senador Senator yan. Si Amy Marcos. Natural na paniniwalaan at may maniniwala dyan. So ngayon, ang mangyayari, maaalarma ang tao. Ngayon, ang pinakatanong pa dyan, bakit itong si Amy Marcos, alam niya yung mga ganito, na kesyo may mga missile, hypersonic missile, na hindi daw kaya pala ng Amerika, yung hypersonic missile na yan. Pero bakit wala tayong naririnig kay Marcos? Gago! Kay BBM pala. Ba't wala tayong naririnig na ganun? Kasi dapat ang unang magsasalita, mapatungkol sa mga ganito. Hindi ko naman sinasabing walang karapatan si Senator Amy Marcos. Pero ang mas una dapat na magsasabi nito ay yung presidente. 'Di ba? Ang tanong, bakit wala naman sinasabing ganito si BBM? Bakit si Amy meron? Bakit yan? Mapapaisip ka mas mataas, mas maraming koneksyon si Amy kaysa kay BBM ganon? Ano? Jay, kailan ba nagsasalita si BBM Bangag? Ano daw? Kailan ba nagsasalita? Palagi naman nagsasalita. Hindi sa bagay, no? Oo nga, no? Bagay. No, tingnan nyo tingnan nyo na lang. Kung ito, sinasabi ni Amy Marcos na totoo, kung totoo man ito, hindi. No? Bakit walang sinasabi si BBM? So, ibig sabihin, ito na ba yung daan na para makapag-isip tayo na, bakit hindi sinasabi to ni BBM? Talagang gusto niya na ba talaga ipahamak tayo? Gago! Diba? Ito na ba yung dahilan na para maniwala na talaga tayo na ipapahamak tayo ng presidente nyo? Hindi natin nyo. No? Kasi isipin mo ang isang senador alam yan, pero ang presidente hindi. Ano yun? Sa mga bagong pasok dyan, panoorin natin ulit.
Aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Nagbigay tayo ng 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talaga mainit ang ulo nila. Natatakot talaga ako habang umiinit diyan sa West Philippine Sea, may nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano, yung hypersonic missile. At nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Ano bang klase yun? Kasi sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Nakakatakot nga eh. Ano ba yan? 25 hindi biro-biro yun. No, yan ha. Aminin natin. Ito biro-biro yun ha. Biruin niyo yun. Ito, sabi nito, diba sabi ni BBM na wala nang maghihirap? Wala nang maghihirap. Kapag may missile na, may maghihirap pa ba? Patay na yung mga tao. Ito naman, Jay, open your brain. More kasi si BBM bangag never yan na magsasabi kung anong gagawin sa Pilipinas kasi siya lilipad lang yan. Ayun na nga sinasabi ko kanina. Inano ko na nga lang, hindi ko na lang dinaretso kasi baka makasuhan tayo. Gago! Ma'am Jessa, Jen, ayun na nga yung tumbok ko. Na, eto na ba? Mapapaisip na ba tayo? No, ulitin ko ha. Eto na ba yung dahilan? Eto na bang video or eto na bang salita ni Amy Marcos? Eto na ba yung dahilan na para maniwala na talaga tayo na ipinapahamak tayo ng presidente ng Pilipinas? Kasi nga, bakit hindi ito sinasabi ni BBM? Yun po yung pinupunto ko kanina, ma'am. Open your brain din, ma'am, ha? Open your brain. Ayun lang yung tinutumbok ko. Gusto mo talaga, diretso ko pa. Gago! Ayun na nga yung tinutumbok ko, ma'am, eh. Gusto mo pa, diretso ko pa, eh. Hindi nga logic, eh. Gusto mo talaga ipahabak ako, eh, no? Gago! Hindi ko na nga tinumbok kasi baka mapahamak tayo. Ikaw naman, wait, Jay, open your brain. Hindi na ba talaga nagsasalita yan? Kailan ba nagsalita yan? Ha? Puro lang yan pahawa effect. Ano ka ba? Ano ba kayo? Puro lang yan pahawa effect. Nagay-sugay do, kay-sugay niyan. Oh. Wag takot, dapat may isog ka. Naku po, mahirap na. Bakit? Pag nakulong ako, bibigyan nyo ba akong pampiyansa? Oh. Bakit? Sasamahan nyo ba ako sa kulungan? Hindi naman, bakit? Bakit? Nasa ibang bansa ba ako? Katulad ni Maharlika na kahit pagmumurahin ko sila BBM at si Lisa, hindi ako makakasuhan, hindi ako maipapapatay dahil nasa ibang bansa ako. Nasa Pilipinas po ako, ha? Hindi po ako kasing tanga nila. At eto lang, hindi rin nila yan magagawa kung nasa Pilipinas sila. Hindi totoo lang. Yung dapat huwag matakot, dapat may sugan. Ako po, kung puro ka lang tapan, kung puro ka lang tapang, wala kang utak, patay ka pa rin. Puro ka lang tapang, sige, Yung kalaban mo, nakabarel. Ikaw, nakakutsilyo lang. Sinugod mo pa rin. Kasi matapang ka, wala kang utak. Di patay ka. Gago! Kung nakikita mo, may baril na yung tao, kalaban mo, ikaw kutsilyo lang, hindi umatras ka na. Hindi ka mawasan sa pagiging lalaki na umatras. Gamitan mo ng matalinhagang technique yan. Gamitan mo ng utak. Di nanalo ka, napatay mo pa yon. Kahit kutsilyo lang gamit mo.
Anak ng teteng, ganun yun eh. Maisog, matapang, dapat huwag kang matakot. Ano, hindi ako katulad ni Maharlika. Nasa ibang bansa, wala sa Pilipinas yun. Diba? Eh yun naman, kahit naman mura-murahin niya si BBM, kahit sinong pang mga senador dyan, mga ano dyan, eh wala siyang pakialam kasi nasa ibang bansa siya. Eh katulad namin, minsan napapaisip ako dyan eh, nagtataka talaga ako, sabi ko, ganito na ba katanga ang mga Pilipino? Na si Banat Bay, sinasabihan nilang bakla, wala daw sinabi kay Maharlika, sobrang tapang daw, duwag daw, kasi si Maharlika, minumura daw si BBM at si Lisa. Babae pa daw yun, pero ang tapang. Pero si Banat Bay daw, bakit daw hindi nagagawa yun? Oh, ay, kahit saan nyo tingnan dyan, may makikita kayong ganyang comment. Oh. Sabi ko, ha? Tanga ba kayo? Si Banat Bay nasa Pilipinas. Si Maharlika nasa ibang bansa. So natural lang na magmatapang yun dun. Una-una, hindi alam ng gobyerno kung saan siya sa ibang bansa. Pangalawa, nasa ibang bansa siya. Hindi naman pwedeng pasukin ng batas ng Pilipinas ang batas ng ibang bansa. For your information, motherfucker. Sorry. Oh, hindi. Papamura na naman ako. Diba? Pangit din yun, yung puro tapang ka, wala kang utak. Naku, papama ka dyan. O halimbawa, ang kalaban mo, 10. Diba? 10 kalaban mo ha. Suntukan lang ang sabi mo kasi matapang ka eh. Punta na, gulat ka, may kutsilyo, may ice pick. Lalabang ka? Oo, kapag ginamit mo ang tapang, lalabang ka talaga. Pero pag ginamit mo yung utak mo, di tumakbo ka na. Anak ng teteng suntukan lang eh. Tapos yung kalaban mo may mga dalang balisong. Oh, 'di ba? Huwag niyo sasabihan na dapat maisog ka ako. Kung sa tapang lang, meron ako at meron din akong utak. Oh, ito, sabi ni Jarski, natakot nga si Maharlika nung tinawag sa Senado eh. 'Di ba? Doon pa lang ha. Oh, sa embassy pa ng Amerika 'yun. Embassy ng Pilipinas sa Amerika. Oh, hindi pa rin siya magugurgur doon. Pero wala. Oh, 'di ba? Nga. Hindi nga kasi, ito pinapaliwanag ko lang naman kasi baka sabihin nyo, porket may sinabi kay Maharlika, may sinasang-ayunan naman din ako kay Maharlika, meron ding wala. No? At ang sinasabi ko nga dito, yung paniniwala ng ibang mga supporters, no? Na sabi ko, kaya matapang nga yan, nasa ibang bansa. Huwag nyo itulad yan sa Banateros, huwag nyo itutulad kay Banat Bay. Dahil si Banat Bay nasa Pilipinas. At dyan yung mapagtatanto na kung gaano katalino yung taong yan. Ha? Kasi kung tanga-tanga yan, di sana pinagmumura niya ng si BBM. Di nakulong yan. Diba? Nakasuhan eh. Si Trillanes nga, kinasuhan siya kahit nag-reaction video lang siya eh. Ngayon, si Trillanes, kasuhan niya si Maharlika. Makakasuhan niya ba? Mapapakulong niya ba? Hindi, di ba? Gago! Yun, naisip-isip tayo. No, hindi yung... Idol ko yan, atapang. Katulad ng ibang vlogger dyan, di ba? Idol ko yung si Maharlika, ang tapang, buong loob. Oo, buong loob yan, idol ko yan. Di ba? Bobo rin. Malamang, buong loob na sa ibang bansa eh. Ba't napunta na tayo doon? Iba na tuloy topic ko. Wato dito ni Jaime Marcos. Diba? Hindi natin alam talaga kung ano ba talagang motibo nito. Ito para sa akin na sorry sa mga supporters ni Jaime Marcos dyan ha. Ako po'y excuse me lang po ha. Ang ganda naman nung nasa harapan ko. Excuse me lang po ha. Excuse me lang sa mga supporters ni Senator Jaime Marcos. Alam nyo, ang ano ko lang dito siguro ito, napaisip din to si Jaime Marcos na kakampi ako sa Duterte. Kasi
hindi rin pwedeng mawala ang Marcos sa industriya ng politics. Diba? Kasi ito pa, isipin nyo. Kung malakas talaga si Marcos, edi sana hindi na kumampi si kung malakas si BBM sa taong bayan, hindi na sana kumampi itong si Jaime Marcos sa mga Duterte. Yun isipin nyo maigi yun. Sa tingin nyo, kakampi si Jaime Marcos sa mga Duterte? Kung malakas si BBM? Kung malakas yung kapatid niya? Hindi. Praktikalan dyan sa politics, tandaan nyo praktikalan dyan. Pero ang Duterte lang ang dyan, ng napakaayos naman ng mga politiko, ng mga naging ng gobyerno. Ang mga Duterte lang ang maayos. Pero hindi nila sasabihin na, hindi, mahal ko kasi, idol ko, Duterte, kaya nandito ko. Hindi ganon. Anak ng teteng. Siyempre, pipiliin din niya mga matitimbang na pwede nilang pakinabangan in the future. Gago! Hindi mga tulonggis yung mga yan, ha? Oh. Yan ang problema. Nga pala, ba't ko pa ipe-play to? O ngayon, nagigets nyo na yung ng mga Duterte kung bakit hindi sila nagbibitaw ng basta-bastang salita mapatungkol dyan sa West Philippine Sea. Eto yun, yan ang patunay kay Jaime Marcos. Kasi Jaime Marcos, tignan nyo, nagbitaw agad ng salita nang wala namang kasiguraduhan. Hindi ko kinakampihan ng administrasyong Marcos dito, ha? Ang inaano ko dito, yung mga tao, kasi baka mataranta. Tsaka dito nyo napagtanto, dito nyo napagtanto na ang amo talaga ni Marlica ay si Jaime Marcos. Gago! Alam niyo kung bakit? Hindi, ito lang ayon to sa pag-ano ko Isipin niyo nung nakaraan nag-live si Marlica about sa gera, about sa missile. Tapos biglang nag-ano rin to si Jaime. Diba? Iisa lang sila ng sinasabi. So ang tanong dito, mas malakas ba ang intel ni Marlica kaysa kay Jaime? Ang galing. Diba? Isa lang di ko rin alam bakit isa sila ng isa sila ng sinabi. Halos parehas lang Eto yung upload ng video na to. Kailan lang? 4 hours ago. Pero di ko alam kung kailan tong video na to na sa Jaime, siguro to, paano nila nalaman tong ganito? Paano nalaman ni Marlica yun? So ibig sabihin, alam na this. Iisa lang, gulat ako Sabi ko, ito yung sinasabi ni Marlica nung nakaraan na nakakatakot Tapos biglang may vlog si Jaime Marcos. Ang galing. Sabi ko, galing hindi masyadong halata. Di ba? Tingnan natin. Baka sabihin nyo kaya, Joy Giboro, gawa mo lang yan. Ganun. Tingnan mo. Search natin, Maharlika. Ayan. Maharlika. Tingnan niya. Video ata yun. Video ba yun or live? Wait lang. Di ko alam kung video yun or live Tinapin natin. Dito sa live ata yun Live yun, Papa, no? Papa nag-send sa akin nun Asan yan? Planong ipapatumba. Naku po, yan na naman si planong ipapatumba. Isasabak tayo sa gera. Ito pala, yung isasabak tayo sa gera. 7 days ago. Tapos, nag-upload si Jaime Marcos. 7 days ago, guys, yung kay Marlica, para sa kaalaman niya. Wait lang, Ayan, Ayan, kitang-kita, 7 days ago. Yan, Okay? 7 days ago, in-upload ni Marlica yan. Tapos, punta tayo kay Jaime Marcos. Jaime Marcos. Ayan dali dyan! Tingnan nyo, Kung nasaan yung video ni Jaime Marcos mapatungkol sa missile.
Ito. Asan na? Oy. Asan na yan? Hindi ko makita. Asan na yan? Yung about sa nuclear na yun. Saan niya ba in-upload yun? Saan niya ba in-upload yung short video na yun? Sa TikTok, no? Mahirap hanapin sa TikTok yun. Wait lang. Wala eh. Naku, si Shalala pa pala yun nandito. Wala. Wala eh. Pero dito yun sa interview niya, alam ko eh. Eto ata. Wait lang, hanapin natin. Saglit lang. Saglit lang naman to. Saglit lang to, Day. Saglit lang. Saglit lang to. Nandito yun eh. Ba't nawala? Hindi ko na nakita Ano, binura? Para hindi halata. Wala na, halata na namin eh. Mabalik na lang tayo. Sige, sabihin na natin na dito na lang. Aminin natin ang Yan ito 4 days ago lang, 4 hours pa lang to. In-upload, re-upload to re-upload. Pero tingnan natin baka nandito. Baka nandito yung baka nandito yung baka ito. Ay, may official. Makinig ka, Jaime. Ito nga, dito nang galing yun. Kasi nandun sa video ng ng vlogger ito yung nakarekta na link. So ibig sabihin, mas mataas ang intel ni Maharlika kaysa kay Jaime. Ay, nako. Isan pag may nabibist, pag may mga napipredict ako dito, marami na ay, lako po. Talaga naman. Susunod kasi, ano naman kayo, yung tipong magkaroon kayo na pag nilabas ni Maharlika, hindi na dapat ilalabas ni Jaime para hindi halata. So, dahil na naglabas ng content naglabas ng content si Maharlika, tapos naglabas din si Jaime, ganito lang din yung topic. Pinagkaiba lang dito yung pananalita at yung pronunciation at yung mga tamang detalye. Di ba? So, mas maganda shoutout tayo. Kayo na may mataas na intel. May malakas na intel, ha? Basta kami, simple lang pero rock. Gago! Bay, natawag na ang amo ko. Naku ba, kung pagalitan ka, masisi mo pa ako, Day. Sadya namang maka-Jaime si Maharlika. Mahirap lang magsalita kung alam mo lang, kung alam nyo lang, kung alam nyo lang. Ito dugtong na pala natin to, no? Ito. Parang sa Alapaa po ang ating first couple, mga kababayan. Sa first lady Liza at sa PBBM. Habang nanonood sa pagkilig wow, rock and roll talaga, mga kababayan. Iba talaga ang trip dito sa palasyo, mga kababayan. Laging nagpapa-concert. Disco. Ganun si Ma'am si Tals, umuugoy-ugoy yung concert sana all. Iba din sa sa Malacanang ba to? Sa Malacanang ba to, guys? Concert. Wow! Tikiting! Isang sayaw. Wow! Si Papsi, Mambabato pa. Mambabato pa si Ma'am si Tars. Ma'am si Tars, huwag kang gano'n mabadyo na. Nang babato ka Ngayon, mambabato. Wow! Si Papsi, Ginanon, tangina ka, ha? Bumitik na sa pulsa na sa panga yan, Narot, ba't ka pa nandito? Ay, nako. Naniniwala naman kayo kay Jaime na hindi ka kampi ni BBM? Kailan ko sinabi? Never kong sinabi yan na naniniwala ako kay Jaime. At alam ko talaga, naman, sino ba namang kapatid? Isipin nyo, ang tagal-tagal ng hindi makabalik-balik sa pagiging presidente ang mga Marcos. Ilang try na ginawa nila, 'di ba? Tapos ngayon na naging presidente kapatid mo, hindi mo kakampihan.
Nasaan na yung kape ko? Di ba, isipin nyo maigi yun, ha? Ito na yung pagkakataon para makabawi sila sa lahat. Di ba? Pero ang nangyari, hindi naman humampi pa sa Duterte. Tingilan nyo kami, mga ano. Dito nga tayo sa party-party nila, oh. Kasi mabilis ako, kilig parang, tingnan niyo Sana natin. all! Ang no? Biruin mo, ha? Party-party, nakakapag-party pa yung presidente namin. Sana Oy! BBM, may missile na daw, sabi ni Jaime Marcos, tas kayo mag-asawa niya, nagsasayahan pa kayo. Gago! You take my hand, Oh? Opo. my first lady. My first lady. Silly Ang Martin, Martin Vera. Oh, the concert. love now, I need you. Turn around, Gago! and it's our way out. And I'm gonna let you know, let you know forever. Gago! I can't wait, the missile. Gago! Tayo na punta sa missile lang, putik. At nakanta ko na yan. Daming mga tao. Mga mga senador, mga congressman. Mga sa Malacanang to, Gago! Ayo nga, PBBM mukhang nangisay habang kumakanta sa multi-million concert sa Malacanang. I'm the million, change for a trillion. Gago! Kukunin ko ang pondo sa next year, January. Kukunin na ng pinsan ko ang 6.2 trillion. Gago! Tugma, di ba? Ang galing, di ba? Tugma naman, Tugma naman, yan concert daw, multi-million concert, ng Malacanang, Galing, Iba din. Sabi. Magkakagera na, nakuha pang magsaya ang mga walang iya. Gago! Okay, ibig sabihin nga, doon na nga natin maiisip na, halip tong mga to. Oo, sadyang sinabi ng ate na may hypersonic missile ang China na ibabagsak sa Pilipinas. Tapos si kapatid at si asawa ay nagsasaya. Gago! So ano dapat ang isipin nating mga Pilipino? Dapat ba tayo magkaisa? Nag-iiba na naman ang boses ko. Sa kasulatan ng isang libro, ang taong nagbitaw ng salita na dapat mong paniwalaan ay dapat din paniwalaan ng kapatid mo. Gago! Pupunta ako ng Davao. Yun. Hindi na, nag-iiba yung boses ko eh. Sorry na. Bigatin din ang ano niya mga kababayan. Akala natin. Gago! Come to me and take my hand until my broken heart. Gago! Ano daw? Tama ba yun? Broken up? Mali pala yung lyrics ko. Grabe, no? Concert king pala to si Baby M, eh. Oh, kinig na kinig si Ma'am si Tarz. Sabi ni Ma'am si Tarz, sa akin ba yung kanta mo na yan? Pero ano ba yan sa akin? Kanta mo ba yan? No, kay BP Sara. Hanga si Ma'am si Tarz. So, be my lady. Just forget the past and to make your broken heart. Hindi ba alam ang lit? Hindi mo alam yung lyrics samantalang kinanta mo yan doon nung nakaraan, Rex, mga kababayan. And now the fight is down. Don't dry the tears from your eyes. Ay! Pakiusap kami. Ay, siya, ano to Uy! Who is there? Wait lang. Di ba si ano yung babae na katabi ni Sandro Marcos? Sino to? Yung sa, yung parang yung tinuturok din, yung parang bakuna. Sino yan?
Kalimutan ko. Close na sila ngayon. Dilawan to eh. Bata to ni Rojas. Sino ba to? Yung kapatid, yung katabi ni Sandro. Guys, si Garin. Di ba? Ay, tugtuwa. Ay, boy, butay na. Si Garin to, tungtuwa na sila kay Marcos ngayon. Kaya na mga dilawan, no? Tungtuwa, nagpaplastikan na lang sila. Katabi niya pa si Sandro. Ay, salubit. Ang lapit, no? Oh. Janet Garino, di ba? Oh. Tungtuwa siya ngayon, no? Tungtuwa na, go, BBM! I love President BBM! Diba? Dilawan yan, ha? Yung dengue vaccine queen, no? Grabe ka pala mukha talaga. BBM ay Martin, ilayo mo yung microphone. Baka agawin niya. Grabe naman si Martin, no? Talagang gusto isalpak sa bunganga ni BBM. Talagang gusto isalpak sa bunganga ni BBM yung yung mic, oh. Charis Pimpeng ko, doon sa likod. Charis Pimpeng ko. Di. Si Raulo tong vlogger na to, guys, si Charis Pempenko, no? O nga, no, kamukha nga, no? O nga, no, kawig nga ni Sandro Marcos si Charis Pempenko. Tapos kasama niya si, Franz Castro. Gago! Ay, di ba si Franz Castro yan? Sorry na. Kamukha eh. Kamukha ni Franz Castro pala si Janet Garin, no? Short hair, ganun din, no? Yung ilong, bunganga, ganun din, isa lang. Isa lang din utak, no? Gago! Grabe, no? Itago na lang natin sa pangalan Sandro. Andun sa likod, senior yan. Baka agawin ang mic. As I can walk the bar, our love will last. Tumingin ka dapat. Ito, bastos din to si si BBM eh. Hindi man lang iniantay ni Ma'am si Tars na tumingin ka sa kanya para tawag dito, yung kanta mo ay para sa kanya. Nag-aantay yung tao eh. Pinapahiya mo. Jay, ba't wala ka sa Hong Kong? Paano nga ako pinaalala mo na naman, madami. Nakaka-move on na nga ako eh. Wala nga yung passport ko. July 3 pa darating. July 3 pa nga kaya hindi ako nakasama. Pinaulit-ulit kayo eh. Gago! Pinasaktan niyo yung feelings ko eh. Oh. Charis Pimpenko, tuwang-tuwa eh, no? Be my first lady. Wow! Gago! Kilig na kilig si Ma'am si Tars, oh. Oh, yung mga sip-sip, oh, tuwang-tuwa, oh. Be my first lady. Sabi ni Marcos, bakit hindi ko na nga sinabing ganun? Bakit mo pa tinuloy, Martin? Ikaw, Martin, ayaw niyo punggol ka. Hindi ko na nga kinanta yun eh. Para hindi kiligin si Ma'am si Tars. Tapos ikaw, tinuloy mo pa. Ayaw di punggol ka dong. Huwag ka buot. Ha? Huwag ka buot. Yung pisog mo, lubot. Gago! Kilig, no? Okay. Be my first lady. Ito, ang daming gilid na bilib, eh, no? Pero oy, speaking of concert, eto lang alam nyo ba, Martin Rivera yan, million yan, guys. Million yan. Diba? Million ang binabayad dyan. Oo. Hindi basta-basta na kukunin mo si Martin Rivera, bigyan mo 50,000. Wag, sampal pa sa'yo niya yan. Hindi biro yan. Tapos ganyan ng kantahan, oh. Ang lintik yan. Palagay na natin may mga 8 million, 10 million ang ang bayad dyan. Maaaring ganun. Tuwa yung mga dilawan, no? Mga dilawang tayo, todo sip-sip, oh. Mga dilawang tayo yan, eh. Mga itong nakapula. Ay, si Habalos! Uy! Ayun, si Habalos, oh. Tugtuwa, oh. Sabi niya, go, boss! Pakiligin mo si Ma'am si Tars. Oh. Ayun, si Habalos, nasa dulo, oh. Yun, oh. Nakatabi nung nakapula.
Sino pa yung mga nandito? Puta na, mga dilawan lahat to eh. Yak, yak, yak. That song shall through Hindi ka parang bata, no? Kinilig si Ma'am si Tals. Kinilig si Ma'am si Tals, oh. Music lover, mga kababayan. No, baso, di ba? Cheese! Mata! Oh, para nila ang sarap ng buhay, mga tal. Ang haharap. Lagi pa nilang ginagawa ito, mga kababayan. Happy, happy. work on Punto si Madam Lisa, ice! Grabe si Madam, oh. Tingnan mo, yung ngiti, no? Dana, wala lang kasing pangsumtong ano na to, eh. Tuwang-tuwa. Sabi, ay, ginilig ako. Palalaglagan ako ng mattress. Ma-content nga din niya. Pero, PH. Content mo. Galing, ang galing gagi. So, tayo lang yan. Tapos, magkano bayad kay Martin? Na masamanan. Hindi ko naman sinasabing, baka naman. Oo. Baka naman sa pera ng nila Marcos. Kasi alam naman natin, Marcos is mayaman talaga yan. Baka doon naman. Hindi, wow. Gago! Kinilig siya, no? Oh, sige, kinilig si Ma'am Shitar sa kinanta ni Martin. Tapos si BBM naman nabwisit kasi hindi niya, kaya nga kinanta niya Be My Lady. Ano yun eh, connected yun sa First Lady na pwede naman posibleng hindi maiisip ni BBM yun, di ba? So hindi na nga tinuloy kasi ayaw nga. Gagago. Etong si Martin, buta na, Be My First Lady. Sabi ni Marcos, tarantado ka, hindi ko na nga sinabi yun eh. Gago! Diba? Hindi ko na nga sinabi yun eh. Tapos ikaw tinuloy mo pa. Yan to rin, kinilig si Ma'am Gitars. just like Tayo na, no? Ito lang yung pinaka nakakatarantado dito sa video na to. Ang daming naghihirap sa Pilipinas pero nakukuha pa nila magsaya. Gago! Hindi na lang sa maghihirap. Sige, malapit nang girahin ng China ang Pilipinas pero sila naglalaklakan pa. Gago! Lupit, no? Ganyan kalupit ang Pilipinas. Only in the Philippines. Only in the Philippines talaga. Wala tayong magagawa. Nakaupo na yan sila. Antayin na lang natin na magdusa pa tayo. Ilan pa ba? 4 years pa. Oo, tagal-tagal pa. Okay. Ano ba? Ay, si Cheese, damay. Natutulog na si Cheese. Aba, sabi ni Madam Hindi pa yakap pa. Aba, sabi ni Madam Lisa. Napatakip ng mata si aba, aba, sabi. Kinilig eh. Napatakip si Madam, Napaganon silang dalawa, Sabi nila, nagyakapan ng dalawang gurang. Bakit nahiya sila? Insecure talaga din to si Ma'am Shitars eh. Ayaw nang nasasapawan. Sabi niya, naku po, talagang kasi kung pakikinggan natin yung video, mas dihamak na maganda yung boses ni yung lalaki na yumakap kay Martin. Hindi ko kilala yung hype na yan eh. Kaysa kay BBM, di ba? Kasi sabi ko sa'yo, paring Bong, yung pangamoy, stretch mo yan kada umaga. Ang panin, ganun hanggang niya mo dapat yan ng boses yan eh. Pag bibirit ka, pang palakas. Ganun. Ngayon, sabi ni Ma'am Shitars, naku po, nasapawan si BBM. Sabi niya, mas maganda boses niya. Sabi ni Madam Lisa. Napatakip ng mata si Madam Lisa. Diba? Aba, sabi ni sino yung wrangler, mga kababayan? Search lang sa Malacanang, mga kababayan. Konti lang. Maraming pera. Ang dami pala nito, guys. Ang dami pala nito. Dito pa, ito nasa baba. Si Banat Bay nandito din pala. Ayun, nasa baba si Banat Bay. Dami pala nito. Martin Rivera, magkano yan, Ano to? Konsyerto sa palasyo para sa ating mga health workers. Ha? Para daw sa mga health workers to, itong concert na to? Anong? Ayan para sa ating mga health workers. Konsyerto para sa palasyo. Para sa ating mga health workers. Para saan? Para saan to? Ang layo
Makakain ba nila yung ano? Ang pinakain nyo dyan, yung mga singer, yung artista. Pero yung mga health workers nyo, natulungan nyo ba? Eh kung yung binayad nyo sa mga yan, ibinigay nyo dun sa health workers nyo, edi maganda. Anak ng teteng. Lupit, no? Ang lupit. Mas maganda ang boses mo, Jay. Just one. Just one. Pantay nga natin. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Cause here we are back where we were before. Pwede na ba ako? Ay, ano ba yan? Pwede na ba ako sumali sa The Voice? Dapat ako na lang kinuha nila Ma'am Shitters, no? Mas mababa pa presyo. Okay na sa akin, Ma'am Shitters, 250k. Okay na, okay, 500k. Ang kakantahin ko, I did my best with the guess, my best with the putra guess. Gago! Ano? Hindi, may gaganunin ko si... Hindi, alimbawa kakanta ako, gaganunin. Hindi ka kumakanta ako sa harap ni ng mag-asawa. I did my best, but I guess my best with the putra guess. Galit siguro. Puta na, sino ba ito singer na to? Ay, ano pala to eh? DDS pala to eh. DDS pala to, kaya naman pala eh. Galit siguro. Utang nila mga kinuwang no? Ang lapit yung mga binayad dyan, ibinigay sa mga health workers. Eh di mas maganda sana. Hindi yung concert. Makakain ba nila yan? Practical na ngayon. Gago! Ikaw ba yung kaya ng kulot? Ano daw? Anong kaya ng kulot? Ikaw ba yung katabi ng kulot? Hindi ba? Oo nga, sige, nandun na tayo. Nakakita sila ng artista. Nagka-concert. Nabusog ba sila? May inasenso ba sa buhay ng mga health workers? Tsahin ko, isa rin health workers, no, isa rin na health workers. Umasenso ba? Ay, naku mga putragis. I did my best, but I guess my best, mga putragis. Gago! Ang sarap din yung kanta nun no? Hindi siya mga ganito. Balik natin yung video. Saan na yung video? Ito. So, oy! Saan na yung video? Ito. Parang nasa alapaap. Halimbawa dito banda. Yung papakantayin na. Yeah. Pagbigay mo pa lang, no? I did my best, but I guess my best. Tapos pag ganun mo, yung iabot mo na kay Bongbong yung mic, sabay ibalik mo sa'yo, mga putragis. Gago! Ay, gaya, magagalit. Siguro si Charis Pimpenko, sisimangot yun, no? Charis, Why, Charis! Sabi, ang ganda pasugad na pala sa akin, boses ni BBM. Kaya natawa si Charis Pimpenko, yun. Charis ba yan? Gago! Ay, naku po. Natok ako doon, ha. Boss Jay, pag wala pa concert, wala pupunta dyan. Sa bagay, may point ka naman, Sir, Sir Dubari Conception. O nga, wala naman pupunta dun eh. Okay, isang kanta ulit para masaya. Kinuha nyo ko uto-uto Meron binigay siguro, baka di lang natin nakita. Oo nga, hindi yun na nga eh. O sige, nandun na tayo, may binigay. Pero
'di ba? Mas mapapaganda pa sana kung yung binayad niya sa mga senior na yan, ibinigay sa mga health workers. Magkano ba niya? Milyon yung mga yan. Ay kung yung milyon na yun, inilaan lahat yun sa health workers, eh di napakalaking ano yun, tulong yun sa mga health workers natin, di ba? Oh, eto, totoo to. Health workers, magkano lang sahod nila? 1K lang ata, oh, di ba? Oh, halimbawa, oh, sa 1K, oh, eto kung 1K nga napagtsatsagaan ng mga health workers eh pag binigyan silang 10,000 ng gobyerno, hindi napakalaking bagay na. Pero, kung iisipin nyo, kung yung binayad dun sa mga senior na yon, yung milyon-milyon na binayad dun, ibinigay yan sa buong health workers dito sa Pilipinas, di napakalaking napakalaking biyaya sa kanila nun. Wala tayong magagawa sabi nga ni BBM, I did my best para guess my best mga putragis. Gago! Visit, may pinahuso na naman ako na nakatarantaduhan, no? Eto na tayo. Eto na. Ang pinaabangan ng sambayanang Pilipino. Gago!